content, no? So ngayon pala guys is travel tayo sa Mualbual. So update na lang kayo later kung ano mangyayari sa travel natin. Sana sa oras, no, gala na tayo, pero naka-travel tayo is mga hapon na. Time check is 1 o'clock, 1:55 p.m. Dapat sana guys is mag-travel tayo ng maaga kasi malayo ang pupuntahan natin. Pupunta tayo ng Mualbual. So ngayon, nandito pa tayo sa Cebu. So sasakay muna tayo ng jeep tapos bus. So talagang gagabihin na tayo pag dumating na tayo sa ating destination. Walang masyadong jeep guys, no? So hintay-hintay muna tayo. Miss ko mag-vlogging. Busy kasi ako nung mga nakaraang buwan. So kailangan ako mayroong time kasi walang pasok. So ngayon talagang makagawa na tayo ng content. So I'm excited guys to upload my vlog. Sakay tayo ng jeep. South Bus. Sakay tayo ng South Bus. Hello guys, nandito na tayo sa South Bus Terminal. So yan, nasa harap po yan po ang South Bus Terminal. So mamaya isasakay muna tayo ng bus. So bago yan, is mag-drop by muna tayo sa 7-Eleven. Dahil gutom na. Alam niyo naman guys na kapag mag-travel ka from Cebu to Mualbual, is will take 3 to 4 hours para dumating ka sa Mualbual. So kailangan mayroon tayong pagkain na baon para hindi tayo dito. Here we are guys, bili tayo ng konting pagkain kasi wala na, gutom na siya. Gusto ko kumain ng biscuit. Saan kaya ang biscuit nila dito? So ito lang guys, sabihin ko, tignog tsaka drinks. Bili tayo ng drinks. Hindi na pala kailangan bumili ng drinks kasi may drinks ako dito sa bag ko. So yun na lang po ang inumin ko. Ang taas ng pila. Dito tayo sa loob ng South Bus. Then kukuha tayo ng ticket para pumunta sa Mualbual. So sobrang taas ng linya guys. Asa mo para Mualbual? Para Mualbual sir. Kanino 405 sir. Ang sobrang taas. So guys, tapos na ako bumili ng ticket. Sobrang taas ng linya, no? 5 minutes ako bumila para bumili ng ticket. So ngayon, isasakay tayo ng bus. Here, punta na tayo sa bus para Mualbual. Johnny bus sir. Asa ni Mualbual? So guys, ang ganda ng ngayon ako nakapunta ngayon ako nakabalik sa South Bus guys. Kasi alam niyo na matagal tayo hindi nakapag-travel at busy sa work. So excited na ako guys pumunta sa Mualbual Beach. Kasi stress na tayo so kailangan natin magpa-ready tayo. Maraming tao ngayon guys kasi Christmas na, yung iba is ngayon nakauwi so gabi na kasi ang Christmas. Boss, asan para Mualbual? Ay, lalapas. Sakay. Kato. Kani? Mualbual. Kani? So here we are. Mualbual is Mualbual. Okay, here we are guys. Hi guys, we're still traveling here. It's almost more than 3 hours. So we're still in the travel, as you see. Kanina isa kayo ako, nakatulog ko kanina. Then thankful naman kasi at least relax para pag dumating na dun sa punta
malakas makapaglakad. So I'm excited guys to arrive sa Cavite Lake. Guys, it's already night. We're still here in the bus. As you see, the outside's already dark. So it's a long travel. Pero sabi nila is malapit na daw. Mga minutes na darating na kami. Pero gabi na talaga dito guys. Mama ka na, buwal-buwal, 7-Eleven. Na yung mga tricycle nila, boss? Jeepney stop na. So at last, dumating na ako nga guys. So nandito na ako sa 7-Eleven. Guys, after kang sumakay ng bus, mag-stop ka sa 7-Eleven, tapos sasakay ka ng tricycle, sabihin mo na punta ka sa Panagsama. So ang fare lang ng tricycle is only 50 pesos. So tana, samahan niyo ko guys. So here. So hanap tayo ng tricycle guys para papuntang Panagsama. So nandito sa dulo. Kaya ako ng tricycle guys. Kanila ko basta. Pinakatumoy ko na siya kabana. Ito kaya mga abdan yung hapit oras kay namay nagbanggaan na yung motor. Dili kanina. Kana laging pauga di nagsugat siya sa mga. May yung pagka ambulance to kapuha kay namay na damay. Hi guys, I'm here in Cabana and we already arrived in the venue. So ito po yung Cabana Maritime. Ito po ang area kung saan ko mag-stay. Saan ko mag-stay? Kanya siya. Hi guys, so I'm here already in the room. It's a small base but it's okay. Yeah, because it's very affordable. You only pay 400 pesos in one night. See here? Here's the little room. I'll show you so that you can really check if the room is comfortable with you. Here's the bed, small bed. A window. Electric fan. Here. So it's not bad. Okay lang siya for one night. Makapag-relax ka na, makapag-travel. So are you excited? Let's go na in the beach. But before that, kakain muna tayo. Napakagutom. Dahil sa mahabang biyahe guys, nagugutom talaga ako. Kahit kumain ako ng biscuit, ng ignog ng marami, but still yung tiyan ko is kumakalam na. So time to eat. So budget travel lang to, so kailangan is mamili tayo ng pagkain na afford lang sa budget, diba? Let's go out now. Excited? Let's go out. Maglakbay muna tayo is maglakbay tayo sa labas. Tayo sa CR namin. So ito po yung CR since nasa affordable room na kinuha natin. So po yung, ito lang po yung CR. Napakaliit lang niya pero okay naman. Okay lang siya dahil good for budget. Diba? Kung nagba-budget ka, mas okay na to. Diba? So may room naman silang naka-aircon. So kung aircon yung kinuha mo is you will pay 2,000 plus. Pero kung ordinary room lang siya is babayad ka lang ng 400 per night. So diba? So okay na siya. So here. So ito po yung room ko dyan. So ayun guys, labas tayo.
hahanap tayo ng mapagkainan, di ba? Naninibago lang ako guys, no, dahil kasi last time kasi na pumunta ako or nag-travel ako nung pumunta ako sa beach is yung beach na napuntahan ko is siya, direct lang, walang ganito na parang nasa Eskinita ka, di ba? Parang nasa loob ka ng Eskinita, parang wala ka sa beach dahil maraming bahay, pero ang totoo pala is yung beach is nasa likod ditong building na yan. So hahanap tayo ng mapagkainan. Marami naman ditong mga tindahan, then kung gusto mo magpamassage, may mga anwatay, may tattoo, all day breakfast, pwede din, char. Then kung gusto mo naman mag-coffee, may coffee din dito. Yan. Tayo ng ibang area na pwede natin kainan. Marami dito kakainan guys, pero yung hinahanap ko talaga is yung barbecue. Naghahanap ko ng barbecue. Guys, so nandito ako ngayon guys, kumakain. So budget friendly kain na affordable yan. So since hindi ako kumakain ng baboy, yung binili ko lang is yung isaw or sa Bisaya is tinain ng manok. Mas mabuti talaga guys mo na kung yung budget nyo is konti lang, mas mabuti talaga na mayroon kayong tao. Kung nagtitipid kayo, kung gusto nyo lang na mag-explore sa dagat, then wala kayong talagang malaki na budget, is pwede naman kayo pumunta basta magbaon lang kayo, diba? So iba-iba naman tayong diskarte, diba? So yung punto lang natin is talagang makaligo tayo sa dagat, diba? Makapagala tayo, diba? So may iba-iba tayong diskarte. Guys, gusto akong kumain. So gusto ako guys, no? So matipid yung nakain ko. So guys, ang nakain ko lang is nasa around 100 plus. Yan po guys, kasagayan dito is a restaurant. Mga foreigner yung kumakain. May convenience din dito for Filipino and for Korean convenience store. Naghahanap kayo ng foreigner, pwede kayong pumunta dito sa Cabana. Pwede kayong pumunta dito. So huwag na kayong mag-online chat, huwag na kayong magbayad ng mga mga application para makahanap lang ng makahanap lang ng foreigner, diba? So kung gusto niyo talagang makapag-foreigner, punta kayo dito. I'm sure makukuha kayo, diba? Pangkapalan ng muka. Kung makapal yung muka mo, then yes, talaga. Kasi na-obserbaran ko kasi dito guys, is yung mga tao dito, yung mga customer dito, halos lahat foreigner. Wala akong nakita ang Pinoy dito. Kaya nailang ako, sa totoo lang, nailang ako guys. Ayun yan, baka foreigner. Yan. So yung beach is nasa dulo. Nasa dulo yung beach. Sa maraming restaurant dito, pwede din kayong magkanta-kanta. Then may mga diving. Yung hinihintay ko talaga guys is yung portal diving. Yun yung hinahanap ko.
Mayroon ding mga souvenir dito. So kung gusto nyo bumili ng souvenir galing dito, pwede kayong makabili. So para di siyang Boracay, diba? Good morning, guys. I'm here in the room. Pagkagising lang, kita nyo naman. It's raining outside. So mamaya is pupunta tayo sa beach. So hindi tayo nakagala kagabi kasi gabi na akong dumating dito sa resort. So yun. Pero nakakalungkot, umuulan. Plano ko pa sana pumunta ng maaga dun sa dagat. As you see, umuulan. So umuulan pa siya, guys. So baka mag-continue na akong matulog. You know, guys, it's my ngayon lang ako nakagala ulit. And it's a budget travel. It's a solo travel. Ako lang yung mag-isa. So ngayon, guys, so time check is 6 AM. So maliligo tayo. So ito pong CR nila, guys. So I remember, guys, no, when I was in Baguio year 2011 is ganito din yung CR nila. Yan. Yung madilim. So may babali, may tatlong CR dito. 1, 2, 3. Tapos dito naman to yung paliguan nila. So dito tayo sa pangalawa. So maligo tayo. So buti na lang talaga, guys, no, nakapadala tayo ng sabon. Pero yung shampoo hindi tayo nakapadala. Pero should tayo po lang yung may shampoo dito. Tapos na maligo. Ready to go out. Guys, samahan niyo ako, guys. Good morning, guys. So ngayon, lumabas na tayo. Gala tayo sa dagat. So it's a fresh morning. Bagong ligo tayo, guys, no? So tingnan nyo, guys, makulimlim, umuulan pa siya. So ang gagawin lang natin muna, guys, is lakbay muna tayo dun sa dagat para anong Tagalog yun, makasinghap tayo ng fresh na hangin. So kayo, guys, kung naboboard kayo dyan sa bahay nyo, gala na kayo dito sa Panagsama Beach Resort na matatagpuan sa Mualbual. So hi, guys, ang sayaw, ang aga-aga natin ngayon, no? So wala pang masyadong tao. So ang ganda ng simoy ng hangin dito. Nakaka-refresh talaga. Yun naman. So again, guys, kung gusto niyo pumunta dito sa Panagsama, if you are from Cebu, so ang sasakyan mo lang is a bus, of course from South Bus Terminal. Ang bayad niya is worth 250. Pagkatapos mong sumakay ng bus is mag-stop ka sa Mall 7-Eleven at doon ka naman sumakay ng tricycle. Pwede ka naman sumakay ng motor, diba? So ang mababayad mo, guys, sa tricycle is 50 pesos. So, sa isang tricycle kasi is dapat may sumakay na 8 na tao. So kung nagmamadali ka at gusto mong babayaran yung set na dapat maghintay ka is worth 300. So pwede pa naman pwede mong bayaran ng 200 pesos. So then pagkatapos mong sumakay ng tricycle, then yes, you arrive na in Panagsama. Mostly yung na-obserbaran ko to, is yung nakikita ko ditong pumunta dito sa dagat is mga foreigner, diba? So if you're planning gusto ka foreigner, pwede ka pumunta dito. So eto tayo ngayon, guys, sumusilong kasi umuulan. So
para sa akin maganda yung mag-beach ka na medyo umuulan lang, hindi yung malakas kasi hindi siya mainit, then friendly environment. Guys, so kung nakita nyo, mayroon nang naliligo. So mga foreigner yan, nagsusnorkeling at nag-sardines. Ano tawag yung sardines? Explore daw. So, yan ang mga mapaglibangan dito. May turtle explore, then tuna explore. So magbabayad ka lang ng 500. So 500. So yung 500 mo is dalawa na yung game na pwede mong ma-enjoy. So sarap sanang maligo guys, no, kasi ang linis ng tubig, ang laki ng tubig, kita niyo naman na napaka linis. Yeah, napakalinis dito. Kailangan talaga natin mag-enjoy kapag busy ka sa work, stress ka. So kailangan din natin mag-breath para pansamantalang ma-refresh yung mind natin, di ba? So depende yan kasi may iba kasi sa isa sa mga dahilan kung bakit hindi sila mag-travel kasi wala silang budget or ganun. So depende yan sa atin guys. So kung ikaw yung taong marunong mag-tipid, then wise ka, pwede ka makapag-travel na hindi gumastos ng malaki. So diba? Katulad ko guys, pumunta ako dito, nag-travel alone lang, then humanap ako ng mapagkainan na syempre yung makikid ka, diba? So kasi yung naman natin, yung point naman talaga natin is ma-enjoy natin yung lugar, makita natin yung lugar personally, hindi lang sa video or mga vloggers. So tayo mismo makapunta at maranasan natin. So yes, I enjoy being myself here kasi nakikita ko yung mga bagay na hindi ko pa nakita. So yan, let's turn around. Diba, ang ganda ng view. Ganda ng view guys. Ginagawa ng mga tao dito guys ay nagdadala sila na parang oxygen yata yan. Oxygen. So gagamitin yan pang dive. So kasi if mag-dive ka kasi kailangan mo mayroon kang oxygen. Kasi syempre kung hindi ka marunong lumangoy, so kailangan mo talaga ng oxygen. So yan ang gagamitin sa mga mag-snorkeling, pumunta ng mag-kuan sila, turtle view or tuna view, ganyan, or diving. So yan ang gagamitin. Yan po yung nagsusnorkeling, yung pupunta sila sa dagat para mag-view ng turtle or sardines. So sa halagang 500 pesos guys, ma-enjoy mo na yung pagpunta dito sa Panagsama Beach. So talagang hindi masusulit mo talaga yung oras guys. So talagang napakaganda dito guys. Aside from that guys, no, kung wala kang budget, pwede ka naman mag-view lang kasi nakarap ito sa mountains. Then yung dagat talaga is napakalinaw. Yan. So mamaya is gagala tayo dun. Sa travel tayo dun mamaya. Bumili ako ng breakfast guys. Kakain tayo. So, dito tayo sa Wellness Chicken guys. So, yung breakfast so guys, pancit, one rice, then egg, then of course hindi yan mawawala sa breakfast ko ang Milo. Tayo dun mamaya guys. So, samahan niyo ako. Nawawala na sila guys. Papunta na sila sa ilalim. Tingnan mo yung foreigner. So lumalangoy na siya. So i-zoom pa natin. Yan, look at them. Wow.
gala tayo guys. So nandito ako ngayon sa bus. So parang wala talaga akong planong maligo no kasi nakaligo kasi ako kaninang umaga. Bago ako pumunta sa beaches, naligo ako. So parang I'm not interested maligo sa dagat. So ang ginawa ko muna ngayon is yung mga paa ko is nilagay ko siya sa buhangin. Ito yung ginagawa ko guys. Yan. Ang sarap sa pakiramdam na yung mga kamay, yung paa mo is nilagay siya sa buhangin. So while watching the beach here. So here we are again. Naglalakad tayo na walang tsinelas. So guys, gusto ko sana maranasan din ko mag-snorkeling pero nagdadalawang isip ko kasi wala akong pang suot. Hindi ako nakapagdala ng damit. So only tura. So kapag balik ko ako tapos mabasa yung short ko, so baka hindi na ako makauwi guys. So hanggang yun lang. So na-enjoy naman ako dito sa pagstay ko. So ang punto ko naman dito is makahanggap ng fresh ng hangin at makita ng panibagong vitamins. So dapat guys, kapag pupunta kayo ng dagat, kailangan mag-inhale and exhale kayo para ma-release yung mga stress ninyo at tapasok naman yung positive mindset ninyo, di ba? Ganyan lang. Inhale, tapos exhale. Inhale, exhale. Gagawin nyo lang yan kahit mga 3 minutes. I'm sure guys, may pagbabago talagang mangyayari kapag gagawin nyo yan. Kasi it's a fact talaga yan. It's a scientific proven na kapag nag-inhale at exhale ka is mawawala yung stress mo, mawawala yung pagod. Guys, so ngayon is papauwi na tayo. Sana nag-enjoy kayo sa vlog natin kaninang umaga. So kung bago ka pa lang sa channel ko guys, mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga bagong channel natin. So hanggang sa muli, bye!